Laking gulat ng CEO nang makita ang resume ng babaeng nag-apply sa kanya. Ito kasi ang nagnakaw sa kanya ng wallet. Pero bakit imbes na ipakulong ay binuntis niya ito? Alamin natin ang kwento ng buhay ni Andre. Isang gabi ay nagbiyahe nga si Andre patungo sa bahay ng kaibigan niyang si Mike sa probinsya ng Batangas. Hindi niya inaasahang masisira ang kanyang sasakyan. Alas 7 ng gabi at madilim na nga ang paligid. Ngunit hindi inaasahan ni Andre na dito na nga niya makikilala ang taong babago ng kanyang buhay. Isang magnanakaw na kumuha ng kanyang wallet. Subalit hindi lang ang kanyang gamit ang ninakaw nito kundi maging ang kanyang atensyon, puso at isipan. Sino ba naman ang makakapagsabi na ang magnanakaw na yon ay isang magandang babae? Nais ni Andre makita ulit ang babaeng magnanakaw para parusahan, pagtripan at pahirapan. Tila naman dininig nga ng nasa itaas ang panalangin dahil isang araw nakita nga niya ang resume nito na nakapatong sa kanyang mesa. Tinanggap niya agad ang babaeng nag-apply bilang sekretary niya. Masaya siya dahil na makakaganti na nga siya dito, pero paano kung naging baliktad ang sitwasyon dahil ang binata palang pinagtripan ng tadhana? Pasado alas 7 nga ng gabi at tinatahak nga ni Andre ang kahabaan ng highway patungo sa bahay ng kaibigan niyang si Mike upang dumalo sa kaarawan nito nang biglang tumirik ang kanyang kotse. Ilang beses pang sinubukan ni Andre na paandarin ang kanyang sasakyan pero bigo siya. At dahil sa inis na nararamdaman ay pinukpok nga niya ang manibela ng kotse bago hinilamos ang kanyang palad sa sariling mukha bago sumubsob sa manibela. Ilang sandali pa ang pinalipas nga ni Andre bago niya kinuha ang dala niyang emergency flashlight at bumaba ng sasakyan. Sa pagbaba nga ni Andre ay agad siyang nangilabot nang tumama sa kanyang balatang malamig na ihip ng hangin na sinabayan pa ng huni ng panggabing ibon at kaluskos ng mga tuyong dahon. Agad pumunta si Andre sa unahan ng kotse upang tignan ito at nakita nga na umuusok ito. Shucks, nag-overheat ang makina. Inis nga na saad ni Andre dahil wala naman siyang magagawa para ayusin ang sasakyan. Pinili niyang tumayo na nga lamang sa gilid nito at maghintay na may dumaan nga sa lugar para makahingi nga siya ng tulong na madala sa talyer ang kanyang kotse o kaya ay ihatid nga sa bahay ng kanyang kaibigan. Ngunit lumipas na nga ang kalahating oras ay wala pa nga ring dumaraan na labis nang ipinagtaka ni Andre dahil kanina lang ay marami nga siyang kasabay na motorista kaya nga masaya nga siyang nakikipagkarera sa mga to. Bakit walang tumadaan sa sasakyan? Highway to ah! Naiinis nga na muling saad ni Andre at hinayaang nakabukas na nga lamang ang ilaw ng flashlight na ipinatong nga nito sa hood ng kanyang kotse para kung sakaling may dumaan ay mapansin agad siya ng mga ito. Iginala nga ni Andre ang kanyang paningin sa madilim na paligid at napailing na nga lamang nang makitang wala man lang maski isang poste ng ilaw sa lugar. Ngayon siya nagsisisi kung bakit sumang-ayon pa nga siya sa kabaliwan ng mga kaibigan na sa liblib na nga na lugar na ito ganapin ang kaarawan ni Mike. Muling kinuha ni Andre ang kanyang flashlight at tinanglawan nga ang paligid. Ganun na lang panggigilalas niya nang tumama ang ilaw ng flashlight sa tapat niya at nakita niya ang isang mataas at malaking puno ng balete na may mayabong na mga sanga at malaking mga ugat na kung tutuusin ay halos kasing lapad ng kanyang katawan. Dahil sa takot na ay nagpasya na nga lamang si Andre na sa loob na nga lamang ng sasakyan maghintay ng tulong. Bubuksan na nga sana niya ang pinto ng kotse nang natigilan nga siya nang mas lumakas pa nga ang ihip ng hangin na sinabayan ng mas malakas na kaluskos ng mga tuyong dahon. Natigilan si Andre at hindi agad nakakilos nang mula sa gilid ng kanyang mga mata ay namataan nga niya ang kulay puting kasuotan na nakalutang nga sa ere. Bigla niyang naaalala ang tungkol sa White Lady, multo at aswang na pinag-uusapan nila ng kanyang mga kaibigan nung nakaraang buwan nang idaos nga niya ang kanyang kaarawan.
bagay na hindi naman niya pinaniniwalaan. Gusto niyo bang makakita ng White Lady? Tanong nga ni Mike. Oo, para may iba naman. Para may thrill. Tugon nga ni Brent. Sige, sa birthday ko sa Batangas natin gaganapin. May malaking puno na balete doon na madadaanin papunta sa amin at doon madalas makita ang White Lady. Sagot nga ni Mike. Hanggang ngayon ba naman naniniwala pa kayo sa mga ganyan? Baliwalang saad nga ni Andre sa kamuling tinungga ang bote ng alak na iniinom. Oo naman. Totoong meron pang ganun sa amin. Ang sabi pa nga ng matatandang taga sa amin, huwag kang magpapagabi kapag daraan ka sa puno ng balete. Dahil doon, nagpapakita ang White Lady. Kwento nga ni Mike. Ano ba kayo? Panahon pa ni Kopong-Kopong ang kwento na yan. Saad naman ni Cloud at saka tumawa. Totoo ang White Lady. Alam niyo ba, nung high school tayo may nakita akong White Lady sa campus. Sabat naman ni Clarence. Sus, guni-guni mo lang yun. Sagot nga ni Cloud. Ganito na lang. Next month na ang birthday ko at sa Batangas natin ganapin. Pagtatapos nga ni Mike sa usapan. Nanindig agad ang balahibo ni Andre nang maalala nga ang tungkol sa White Lady at sa puno ng balete. Diyos ko, wag naman po sana. Tanging sambit na nga lamang ni Andre habang nasa harap ng balete at naglagay nga ng krus sa kanyang noo. Hahawak na nga sana ulit siya sa handle ng pinto nang biglang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat at may matigas na bagay na tinutok sa kanyang tagiliran. Itaas mo ang kamay mo, bilis! Utos nga ng malaking boses. Sige po, wag niyo po akong sasaktan. Takot nga na pakiusap ni Andre. Ibigay mo sa amin ang mga gamit mo. Pati na rin ang cellphone at wallet mo kundi lalagyan ko ng gripo yung tagiliran mo. Banta pa nga ng isang malakas na boses kay Andre. Ha? Hindi ka White Lady? Nagtatakang tanong nga ni Andre. Ang laki mong tao, takot ka sa White Lady? Hold up to. Sad pa nga ng boses. Agad namang nakaramdam ng hiya sa kanyang sarili si Andre. Bakit nga ba naman nagpapaniwala siya sa kwento ng mga ugok niyang kaibigan? Anong taon na ngayon? Hindi na uso ang mga kababalaghan ngayon. Sige. Ibibigay ko sa iyo ang wallet ko. Sagot nga ni Andre at kunuway yuyu ko para kunin ang kanyang wallet na nasa likod ng kanyang pantalon dahilan kaya binitawan na nga siya ng nilalang na nakahawak nga sa kanya. At yun naman ang kinuhang pagkakataon ni Andre para kunin ang pagkakataong makapalag nga sa holdapper. Pinilipit nga niya ang kamay nitong may hawak na patalim kaya agad bumagsak ang kutsilyong hawak nito sa lupa na bahagya pang ang kumislap. Nang tumama dito ang liwanag na nagmumula sa flashlight. Dumadaing nga sa sakit na sigaw ng boses. At kung hindi nagkakamali ay dinig nga ni Andre parang boses ito ng isang babae. Natigilan si Andre sa kasinipat nga ang katawan ng kalaban. Nakasuot ito ng malaking long sleeve na puting-puti at may balabal din itong kulay puti na nasa ulo nito at pinatungan ng itim na sombrero. Pati ang mukha nito ay sinakop na nga rin ng balabal kaya walang ibang makikita dito kundi ang mga mata nito. At kung titignan mo ito mula sa malayo ay para nga itong nakalutang sa ere. Nilapitan nga ni Andre ang holdupper para sana tanggalin ang balabal na suot nito nang mabilis itong umiwas at nagpakawala nga ng malakas na tadyak na tumama nga sa tiyan ni Andre dahilan para matumba ito sa lupa. Nang nakahiga na nga sa lupa si Andre, ay muling lumapit nga sa kanya ang nilalang at dalawang magkasunod na malalakas na tadyak ang ibinigay nga sa kanyang tagiliran dahilan para mapaigik na nga lang siya sa sakit at tuluyang dumapa na nga sa lupa. Bagay na sinamantala naman ito at mabilis na kinuha ang wallet ni Andre na nasa likod ng kanyang pantalon. Ngunit bago pa man makalayo ang pangahas, na nilalangay humarap nga dito si Andre at hihigitin sana niya ang balabal nito pero mabilis itong umiwas. Kaya ang dalawa niyang kamay ay naglanding nga sa dibdib nitong may malambot at malaking umbok. Ano ang malambot sa dibdib mo? Babae ka? Gulat na tanong nga ni Andre. Mabilis namang tumayo ang babae at ipinulupot nga ang tumalsik na wallet ni Andre. Sakat ang kang tatakbo pero maagap nga itong nahagip ng binata. Bitawan mo ako bastos! Manyakis, rapist!
Galit na galit pa nga na sigaw ng holdupper na nagboses babaeng na nga this time. Bago pa man ito tuluyang makalayo ay hiniklas na nga ni Andre ang balabal na nasa mukha nito at tuluyang tumambad sa harapan ni Andre. Ang magandang mukha ng babae na binagayan pa nga ng pointed nitong ilong. Kasabay ng pagbagsak ng tuwit at mahaba nga nitong buhok na natatanlawan nga ng ilaw ng flashlight. Dahil sa pagkatulala nga ni Andre sa kagandahan na taglay ng babae, ay hindi kaagad siya nakakilos dahilan para nakalayo na nga ang babae nang maisipan nga niya itong habulin. "Hoy, bumalik ka dito! Ibalik mo ang wallet ko!" Sigaw nga ni Andre habang paika-ikang humahabol nga dito. "Hoy, magnanakaw!" Muling sigaw nga ni Andre sa babaeng hindi na nga lumingon pa sa kanya hanggang tuluyan na nga itong kinain ng dilim. Galit na bumalik nga sa loob ng kanyang sasakyan si Andre. "Multo, white lady, wala namang ganun dito eh, magnanakaw ang meron." Galit na saad pa nga nito sa kamalakas na pinukpok ang manibela ng kanyang sasakyan. Nasa ganon nga siyang sitwasyon nang marinig nga niyang tumunog ang caller tone ng kanyang cellphone. Hinanap niya ito at nang makitang nasa loob nga ito ng kanyang bag ay agad niya itong kinuha. "Pare, nasan ka na? Kanina ka pa namin hinihintay." Bungad nga ni Brent sa kabilang linya. "Nasiraan ako. Nandito ako sa tapat mismo ng puno ng balete." Tugon nga ni Andre. "Ha? Puno ng balete? Anong ginagawa mo dyan?" Hindi makapaniwalang tugon nga nito. "Kasasabi ko lang nasiraan ako. Ba't ba ang dami niyong tanong? Sunduin niyo na lang ako dito." Naiirita na ngang boses na tugon nga ni Andre. "Sige, sasabihin ko kay Mike." Tugon nga ni Brent na halatang natatakot. Makalipas ang mahigit kalahating oras, sa wakas ay nakarating na nga rin si Andre sa bahay ni Mike na sa tulong na nga rin ng kanyang mga kaibigan. Si Mike na nga rin ang nagpakuha sa kanyang sasakyan sa isang tauhan ng talyer. "Totoo ba yung sinasabi mo na na-hold up ka ng isang magandang babae?" Hindi makapaniwalang tanong nga ni Clarence. "Oo nga, mabuti na nga lang wallet ko lang ang nakuha niya." Tugon nga ni Andre. Sigurado ka bang hindi white lady ang nakita mo?" Tanong nga ni Brent. "Pwede ba? Tigil-tigilan nyo na yung mga tungkol sa ganyan dahil hindi totoo ang white lady. Babae ang nang hold up sa akin pero nakaayos siya ng pang white lady." Naiiritang tugon nga ni Andre, saka kinuha nga ang isang hita ng manok at kinagat. "Baka naman totoong white lady ang kumuha ng wallet mo." Wika pa nga ni Brent. "Tumigil na nga kayo, may nagsasalita bang white lady?" At saka sinabi na nga ni Andre may paa. Sabat nang naiinis na nga ring si Cloud. "Tama na yan, kumain na lang tayo." Bago pa man mauwi, sa hindi pagkakaunawaan, ay saway nga ni Mike sa mga to. Matapos kumain ay masayang naginuman nga ang magkakaibigan. May inihanda ngang video kay ang mga magulang ni Mike at marami ring iba't ibang klase ng alak na nakahain nga sa mesa. Lumipas ang ilang linggo, nanatili na nga sa Batangas ang magkakaibigan. Namasyal sila sa magagandang pasyalan doon, nag-mountain climbing din sila sa bundok Makiling. Ayaw man sana ni Andre magtagal sa lugar pero dahil sa babaeng hold-upper ay sumang-ayon siya sa kagustuhan ng kanyang mga kaibigan na sa pag-asang muli niya may itong makita. Ngunit nabigo siya dahil hindi na nga muling nag-cruise pa ang kanilang landas. Ngayong araw tulad ng madalas gawin ni Andre, tanghali na nga siyang pumasok sa kanyang opisina. "Good morning, sir." Masiglang bati nga sa kanya ng kanyang sekretary na si Tessie. "Good morning." Malamig na tugon lang naman ni Andre. "Sir, nailagay ko na po sa table niyo ang mga resume ng mga aplikante para sa final interview. Pagbibigay alam nga nito." "Okay, thank you." Saad nga ni Andre bago tuluyang nagtungo sa kanyang opisina. Ngayon lang naalala ni Andre na kailangan nga pala nilang humanap ng kapalit ni Tessie dahil nagdadalang tao nga ito. Masela ng pagbubuntis kaya kailangan nga nitong i-bed rest. Tuloy-tuloy nga si Andre sa kanyang table habang hinihilot nga ang kanyang nananakit na batok. Hinubad din niya ang kanyang business suit at hinayaan ngang matira ang white long sleeve sa kanyang katawan bago umupo sa kanyang swivel chair. Maya-maya pa ay inisa-isa na nga ni Andre ang resume na nasa kanyang harapan.
ang mga larawan na kalakip ng mga ito. Ang una niyang tinitignan bago ang laman ng papel. Nasa 10 resume nga ito at nasa ika-6 na nga siya nang maagaw nga ng maliit na picture na naroon ang kanyang atensyon. Matapos masiguradong ito ang babaeng hold-upper na hinahanap niya, ay sunod nga niyang pinagtuunan ng pansin ang impormasyon nito. Jenica Robles. Banggit nga ni Andre sa pangalan ng babae. Ang gandang pangalan, bagay sa maganda mong mukha pero hindi bagay sa masama mong gawain. Jenica, ano pa ang hindi magandang katangian na meron ka? Parang nababaliw nga na saad ni Andre, na parang kinakausap nga ang sarili. Kahit may napili na nga si Andre na maging sekretary niya, ay minabuti pa nga rin niyang padaanin sa interview ang lahat para naman hindi siya magmukhang bias. Ibinigay nga ni Andre kay Tess ang listahan ng pangalang tatawagin nito at pinanghuli nga niya sa listahan si Jenica. Sisimulan ko na ang interview. Saad nga ni Andre. Okay sir, tugon naman ni Tessie. Samantalang kanina pa nga hindi mapakali si Jenica. Ito ang unang beses na lumuwas nga siya ng Manila at nag-apply ng trabaho. Kanina pa nga siya pinagpapawisan ng malapot dahil sa nerbiyos. Nasa pang-8 na nga ang natawag para sa interview pero mukhang wala pang pinipili ang CEO dahil pawang mga laglag ang balikat na lumalabas sa opisina nito ang mga aplikante. Taimtim na nagdarasal nga si Jenica na sana ay mapili nga siya upang magkaroon na nga siya ng trabaho. Ayaw niyang masayang ang pagkakataon na ito na nakaluwas nga siya ng lungsod. Ang tagal niyang pinangarap na makaalis sa kanilang probinsya at makahanap ng totoong trabaho dito sa Maynila dahil mas malaki nga ang kikitain niya dito. Mabuti na lamang at nakagawa nga siya ng paraan para magkapera kahit na sa maling paraan. Isang gabi ay kagagaling lang ni Jenica sa pagraket. Pauwi na nga siya sa kanilang bahay na nasa bundok, dala ang maliit nga niyang kinita ng araw na yon. Halos ayaw nga niyang umuwi ng gabing yon dahil kulang pa nga sa gamot ng kanyang ina ang dala niyang pera. Alam din niyang marahil sa mga oras na yon ay nagugutom na nga ang mga ito pero wala man lamang siyang maiuwing pagkain para sa kanyang pamilya. Masakit ang loob ni Jenica habang naglalakad pa uwi. Pinili niyang maglakad na nga lamang para hindi na nga mabawasan ang kanyang kaunting pera. Hanggang sa makita nga niyang isang dayo at mukhang mayaman na lalaki sa kanilang lugar noong una ay hindi nga niya mapigil ang kanyang sariling humanga sa angking kagwapuan nito. Pero nang makita nga niya na mukhang naiinis ito at hindi mapakali habang nakatayo sa tabi ng sasakyan, naisipan niyang takutin ito. Bata pa lang siya, ay marami na nga siyang naririnig na kwento patungkol sa mga kababalaghan sa kanilang bayan, partikular na nga sa puno ng balete na nasa harapan ng lalaki. Kaya naman ang kaninang costume na suot niya ay muli niyang isinuot. Masaya nga siyang lumapit sa lalaki at excited na nga sa magiging reaksyon nito. Nang mapansin nga niyang mukhang nasiraan nga ang sasakyan nito, agad nagbago ang isip ni Jenica na ituloy ang kanyang balak dahil alam niyang tuwing ganitong oras ng gabi ay walang dumaraang sasakyan. Sa parteng ito kaya naman gusto sana niyang alokin ito ng tulong. Pero nagbago ang isip niya nang makita ang makapal nitong wallet na nasa likod ng pantalon nito. At naalala nga niyang kailangan nga pala niya ng pera na maiuuwi nga sa kanyang pamilya para pambili ng pagkain at gamot ng kanyang inang may sakit. Kung tutulong siya dito, maaaring maliit na halaga lamang ang ibigay dito o kaya wala pa. Kaya naman iisip ni Jenica na takutin na nga lamang ito para ibigay na nga sa kanya ang kailangan niya. Kaya naman nag-umpisa na nga siyang gawin sa puno ng balete ang balak niya. Nagtagumpay naman siya sa maitim niyang balak at hindi nga niya akalaing malaking halaga ang laman ng wallet at dahil doon ay nakabili nga siya ng mga gamot na kailangan nga ng kanyang ina at nakapag-stock din siya ng mga pagkain. At dahil din sa perang yun, kaya ngayon ay narito na nga siya sa Maynila at kung matatanggap nga siya sa trabaho ay may magagamit pa nga siya para sa araw-araw nga niyang pamasahe at pagkain. May iniwan nga din siya
sa kanyang pamilya na nasa tingin niya ay sapat na para sa isang buwang gastusin ng mga to. Maliman ang kanyang ginawa ay hindi siya nakaramdam ng pagsisisi dahil malaking-malaki ang naitulong nito sa kanilang pangangailangan. Dalangin na nga lamang ni Jenica ay sana wag nang mag-cruise ang landas nila ng binata dahil nakita nito ang kanyang muka at malamang makilala nga siya nito. Babayaran na nga lamang niya ito kapag may pera na nga siya at nagkita ulit sila. Miss Jenica, ikaw na po ang susunod. Tawag nga ni Miss Tessie kay Jenica. Ito ang sekretarya. Napapalitan ng boss nito kaya hiring nga sila ngayon. Lalo namang dinaga nga ang dibdib ng dalaga dahilan para hindi kaagad siya makatayo. Pakiramdam nga niya ay nawalan nga ng lakas ang kanyang mga tuhod. Miss Jenica Robles, ulit na tawag nga ng sekretary. Yes po ma'am. Pilit na tugon nga ni Jenica at pinilit tumayo nang tuwid at nagsimula na ngang maglakad. Ikaw na ang last applicant, sana naman magustuhan ka ni sir. Gusto ko nang magpahinga eh. Nakangiting wika pa nga ng sekretary. At ito na nga rin ang kumatok sa pinto ng opisina para kay Jenica. Come in. Wika nga ng baritonong tinig mula sa loob ng silid. Pasok ka na, good luck. Nakangiting wika pa nga ni Tessie kay Jenica. Humugot nga muna ng malalim na hininga sa kanyang dibdib si Jenica bago pumasok sa opisina upang kahit papaano ay kumalma na nga ang kanyang dibdib na halos mabingi na nga siya sa lakas ng tibok. Sa loob ng opisina ay bumungad nga kay Jenica ang isang matipunong lalaki na nakatalikod sa kanyang gawi. Hindi maintindihan ni Jenica ang kanyang sarili kung bakit mas lalo pang ang lumakas ang tibok ng kanyang puso nang makita ang lalaki. Hindi rin niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Dapat na ba niyang tawagin ito at sabihin, "Hi Mr. CEO, nandito na po ako"? Maya-maya pa ay napailing na nga lamang si Jenica sa kanyang naisip. Siya namang pagharap sa kanya ng lalaki at huling-huli nga nito ang kanyang ginawa. Have a seat, Miss Jenica. Alok nga ni Andre. Nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwala si Jenica nang makita nang tuluyan ang mukha ni Andre na agad niyang nakilala. Parang gusto na nga lamang niyang tumakbo palabas ng silid at tuluyan na ngang umalis sa gusaling yun. Patay, yung dayong ninakawan ko. Piping sigaw nga nang isip nga ni Jenica. Lord, wag naman po sana. Wag naman po sana niya akong makilala. Dagdag pa nga ni Jenica at iniyuko na nga lamang ang ulo. Jenica Robles, right? Paritono ang boses. Natanong ng lalaki na parang isang napakagandang musika sa pandinig ni Jenica ang pagbanggit nga nito sa kanyang pangalan. Yes po sir, tugon nga ni Jenica. Okay, please introduce yourself. Seryosong wika nga ni Andre. I'm Jenica Robles. 24 years old. Panganay po ako sa aming tatlong magkakapatid. Isa po akong dating factory worker sa Batangas. Pero nakasama po ako sa mga trabahante na kailangan tanggalin dahil bumaba ang product demand nila. Graduate po ako ng kursong education pero dahil sa kakulangan, sa pinansyal kaya hindi po ako makapag-take ng board exam. Pakilala nga ni Jenica sa kanyang sarili. Okay, so taga Batangas ka pala. Bakit dito ka nag-apply sa Manila? Tanong nga ni Andre. Sinubukan ko pong mag-apply dito dahil mas malaki po ang posibleng income dito. Magpapakatotoo na po ako. Katulad po ng sinabi ko, ako po ang panganay sa aming magkakapatid. Kaya ako lang po ang maaasahan ng mga magulang ko na tutulong sa kanila. Paliwanag nga ni Jenica. Okay, Miss Robles. Have we met before? Tanong nga ni Andre. Nang marinig nga ang sinabi ni Andre ay nakahinga ng maluwag, si Jenica nang maisip na hindi nga siya nakilala ng binata. Thank you Lord, ang lakas ko po talaga sa inyo. Promise po hindi ko na uulitin yun at babawi po ako sa kanya. Masayang saad nga ni Jenica sa kanyang isip. I don't think so sir. Ang totoo po niyan, ngayon ko lang po kayo nakita. Pagsisinungaling nga ni Jenica. Sigurado ka Miss Robles? Nananansyang tanong nga ni Andre. Opo sir, nag-aalangan ngang tugon ni Jenica. Anong ginagawa mo sa isang liblib na madilim na lugar sa Batangas? 8:00 ng gabi sa tapat ng puno ng balete?
Seryoso ang mukhang tanong nga ni Andre na parang bombang sumabog nga sa pandinig ni Jenica. Agad nga itong nakaramdam ng takot nang ma-realize na nakilala nga siya ng lalaki at ang maaari nga nitong gawin sa kanya. Pakiramdam ni Jenica ay nanlaki ang kanyang ulo at halos pumutok nga ang kanyang ugat. Sir, pakiusap po. Huwag niyo po akong ipakulong. Ibabalik ko po sa inyo ang wallet mo at ang mga gamit mo. Babayaran ko na lang po yung perang laman nun. Hindi ko naman po alam na malaking halaga po palang laman nun. Umiyak nga na pakiusap nga ni Jenica. Lihim namang natawa si Andre nang walang kahirap-hirap nang mapaamin nga ang babaeng salarin. Kung tutuusin ay wala na nga siyang pakialam sa mga gamit na naroon, lalo na sa pera dahil maliit na halaga lamang yun para sa kanya. Ang mga cards naman niyang kasama ng wallet na kinuha nito ay agad naman niyang nagawang ipa-close. Kinabukasan pagkatapos ng insidente, sige, palalampasin ko ang ginawa mo at hindi kita ipakukulong. Tatanggapin kita na maging sekretary ko sa isang kondisyon. Pambibitin nga na saad ni Andre. Ano bang kondisyon? Nauutal nga na tanong ni Jenica. Susundin mo ang lahat ng iuutos ko sa'yo at babayaran mo ang pera ko. Pakunti-kunti, na ibabawas ko sa monthly salary mo. Saad nga ni Andre. Sige po sir, pumapayag po ako, maraming salamat po talaga. Napakabuti niyo po sa akin dahil binigyan niyo po ako ng trabaho sa kabila ng ginawa ko sa inyo. Masayang tugon naman ni Jenica. You're welcome. Sige na, pwede ka nang lumabas. Basta make sure na bukas ay darating ka. Dalhin mo na nga rin ang mga requirements na hinihingi sa'yo ng HR. Dahil kung hindi ipapadampot kita sa mga pulis, kahit saan ka magtago. Nagbabantang saad pa nga ni Andre. Promise po sir, babalik po ako. Salamat po sa pagkakataong to. Sa kabila ng takot na nararamdaman ay muling saad nga ni Jenica at tangka pang ang lalapit sa lalaki para yumaka pero maagap nga itong umiwas. Kaya naman agad nakaramdam ng pagkapahiya si Jenica sa kanyang sarili. Sorry po, tanging sambit na nga lamang ulit ni Jenica. Masaya man na hindi nga siya ipapakulong ng lalaki at bibigyan pa nga siya nito ng trabaho ay hindi maiwasan ni Jenica ang makaramdam ng takot dito. Hindi naman siya tanga para hindi maisip na marahil ay iba pa nga itong plano kaya gano'n na lamang kadali para dito ang palampasin ang kanyang masamang ginawa dito. Marahil ay may niluluto nga itong maitim na plano sa kanya. Kung may magagawa lang sana siya, hindi siya nagtatrabaho dito. Kaso natatakot nga siyang baka totohanin nga nito ang banta nito sa kanya. Bahala na. Ang importante may trabaho na ako. May papagamot ko na rin si nanay. Siguro naman, hindi niya pag-iinteresa ng beauty ko. Sa isip-isip nga ni Jenica. Habang palabas na nga sa silid si Andre. Samantalang habang palabas nga sa kanyang opisina si Jenica, ay masaya nga itong hinatid ng tanaw ni Andre. Habang naglalaro nga sa isipan nito ang isang larong gusto nga nitong laruin kasama ang babae. Hindi niya makakalimutan ang naging pagbubuno nga nilang dalawa. At sa huli ay isang babaeng malamya lang ang tatalo pala sa kanya. Hindi yon kayang tanggapin ang kanyang ego. Kaya ngayong narito na nga ito sa kanyang harapan ay masisimulan na nga niya ang pagpapahirap dito. Mabuti na lang at ito na nga ang kusang lumapit sa kanya kaya hindi na nga niya kailangan bumalik ng Batangas para hanapin ito at sigurado nga siyang magagawa niya ang balak na pagpapahirap dito dahil hawak nga niya ito sa leeg. Paglabas nga ni Jenica sa silid ay sinalubong agad siya ni Tessie. Kamusta? Natanggap ka na ba? Excited nga nitong tanong. Oo, tugon nga ni Jenica. Hindi niya maiwasang mag-alala sa totoong dahilan kung bakit sa kabila ng kasalanang nagawa niya kay Andre ay nagawa pa nga siya nitong tanggapin sa opisina nito. Hindi ba ito natatakot na baka sa kumpanya naman ito susunod na magnakaw? O, bakit ganyan ang itsura mo? Sa lahat naman yata ng aplikante na natanggap sa trabaho, ikaw lang tong hindi masaya. Puna pa nga ni Tessie. Masaya naman po ako. May iniisip lang. Katwiran nga ni Jenica. Ganun ba? Alam mo, alisin mo na sa isipan mo yung mga isipin na yan. Maging masaya ka dahil may trabaho ka na. Huwag kang mag-alala, mabait naman siyang si Sir Andre eh.
Heto nga pala ang mga list ng requirements na kailangan mong dalhin bukas. Kinuha ko na sa HR para hindi ka na pumunta pa doon. Saad nga ni Tessie at iniabot nga yan kay Jenica. Sana nga maging mabait siya sa akin. Tanging nausal na nga lamang ni Jenica sa kanyang isipan. Samantala habang sakay nga ng jeep si Jenica pa uwi nga sa kanyang apartment, ay hindi maalis nga sa kanyang isipan ang naging interview niya kanina. Kung tutuusin ay pwede naman niya itong tanggihan, pero minabuti nga niyang aminin na nga lamang para mabayaran na nga niya ang kanyang nagawang kasalanan na ilang araw na nga ring umuusig sa kanyang konsensya. Mabuti na lang at totoong mayaman nga ito kaya hindi ito apektado sa ginawa ni Jenica dahil kung nagkataong dukha din ito, tulad niya ay baka hindi na nga niya makayanang patawarin pa ang kanyang sarili sa kanyang ginawang kasalanan. Kinabukasan, maagang pumasok nga si Jenica sa kumpanya sa takot na baka maabutan nga siya ng traffic sa daan. Good morning, ma'am. Bati nga ng guard na naka-duty nga matapos inspeksyonin ang bag ng talaga. Good morning din po, kuya. Ganting bati nga ni Jenica. Ang aga niyo po yatang pumasok, mama. Puna nga ng guard. Oo, kuya. Baka kasi maabutan ako ng traffic eh. First day ko pa naman po ngayon. Tugon nga ni Jenica. Ganun po ba? Kaya po pala bago kayo sa paningin ko. Saang department po kayo? Usisa nga ng gwardya. Ako po ang bagong sekretary ni Mr. Enriquez. Tugon nga ni Jenica. Sa itaas po pala kayo. Sa labi niyo na lang po hintayin si Kuya Edwin dahil siyang nagbubukas sa itaas. Saad nga ng guard. Okay po, salamat kuya. Nang nasa labi na nga si Jenica ay masaya na nga niyang inilibot ang kanyang mga paningin sa paligid. Maaliwalas at malinis nga ang lobby. May iba't ibang paintings nga at frames na nakadikit nga sa kulay puting pader. Maging ang mga sinding ilaw ay nagbigay nga ng buhay sa magandang silid. Nang magsawa na nga sa pagmamasid si Jenica ay pinili nga niyang umupo sa sofa na naroon. Wala nga siyang ibang taong makita maliban sa information na nasa desk nito. Nang umiti ng tipid sa kanya, nang batiin nga niya. Dahil walang paglilibangan, kinuha nga ni Jenica ang kanyang cellphone at tumawag nga sa kanyang pamilya. Hello anak? Masayang bungad nga ni Mang Berting sa kabilang linya. Tay, kamusta po kayo dyan? Si nanay po ba nakainom na ng gamot? Tanong nga ni Jenica. Maayos lang naman kami dito anak. Salamat nga pala sa perang iniwan mo sa amin na. Tugon nga ng kanyang ama. Walang anuman yun tay. Hayaan po ninyo tay na sa susunod na mga buwan baka mapacheck up na po natin si nanay. May maganda po pala akong balita sa inyo. May trabaho na po ako at pag sahod ko po, ipapadala ko po kaagad sa inyo. Excited at masayang saad nga ni Jenica. Salamat anak. Pasensya na kung ikaw ang kumakayod para sa pamilya natin. Tugon nga ni Mang Berting. Walang anuman po yun. Tay, basta lagi po kayong mag-ingat dyan. Tugon nga ni Jenica bago binaba ang tawag. Good morning! Bati nga ng buo at pamilyar na tinig sa likuran ni Jenica. Agad siyang lumingon at bumungad nga sa kanya ang seryosong mukha ni Andre. Good morning po sir. Tugon nga na bati ni Jenica. Hindi na nga sumagot pa si Andre at nagsimula na nga humakbang patungo sa elevator. Naiwan namang nakanganga si Jenica. Ganito pala siya ka. Aga pumasok, hindi makapaniwala na tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Miss Robles, hindi ka pa ba sasabay? Kunot noong tawag nga ni Andre sa dalaga. Wala namang imik na lumapit dito si Jenica at sumabay nga sa lalaki sa private elevator nito. Nang uminto nga ang elevator sa palapag kung saan naroon ang opisina ng boss niya, ay nauna nga itong lumabas at dumiretso na nga sa opisina nito habang si Jenica naman ay naiwan sa labas kung saan naroon ang table ng sekretary. Ngunit uupo pa lang sana si Jenica sa upuan. Nakaharap nga ng mesa nang dumungaw nga ang ulo ni Andre sa nakabukas na pintuan na tinawag nga siya. Miss Robles, kunot ng noong tawag nga nito. Yes sir. Tugon nga ni Jenica at nagmamadaling tumayo. Sir, may pagagawa po ba kayo? Tanong nga ni Jenica. Please come here. Nito.
Agad namang sumunod si Jenica at pumasok na nga sa opisina nito. Please, make a black coffee for me. Utos nga ni Andre. Okay po. Tugon naman ni Jenica at tumalikod na nga at nagtungo sa pantry na nasa loob nga rin ng opisina. Matapos ihanda nga ang mainit na tubig at tasa, ay sandali na nga ang natigilan si Jenica nang maalalang hindi niya na nga na itanong pa sa amo kung ano ang timpla ng kape na gusto niya. Nahihiya naman siyang bumalik sa loob para lang itanong yun sa lalaki. Isa pa ay baka magalit nga ito sa kanya at sipain agad sa trabaho. Bahala na. Ipapaulit mo naman siguro sa akin kung hindi mo magugustuhan ang lasa nito. Wika nga ni Jenica sa kanyang sarili. Ilang sandali pa ay sinimula na nga ni Jenica ang pagtimpla ng kape. Naglagay nga siya ng kaunting kape at katamtamang dami ng asukal na naaayon nga sa kanyang panlasa. Nang matapos nga ay lumabas na nga siya ng pantry, dala ang mainit na tasa na nakapatong nga sa platito. Here's your coffee, sir. Saad nga ni Jenica. At binaba na nga sa harap ng amo ang mainit na tasa. Salamat. Tugon nga ni Andre. Dinampot nga ni Andre ang tasa ng kape at bahagyang sinamyo ang masarap na aroma nito sa kadinala sa kanyang mga labi. Delicious. Paano mo nalaman ang timplang gusto ko? Nakangiting tanong pa nga nito. Hindi ko po alam na pareho tayo ng lasa ng kapeng gusto. Naiilang pa nga na tugon ni Jenica. Inisip pa ata nitong inisto ko siya. Mahinang saad nga ni Jenica na bahagyang umabot nga sa pandinig ni Andre. Anything wrong, Miss Robles? Punot ang noong tanong nga ni Andre. Wala po sir. Nauutal namang tugon ni Jenica. Okay. May mga bagay pala akong pinagbabawal sa mga empleyado ko. Una, ayoko ng tamad at matigas ang ulo. Ayoko rin ng empleyadong lumiliban sa trabaho para makipag-date sa mga kasintahan nila. Pwede lang lumiban kung talagang may emergency sa pamilya. Pangalawa, ayoko sa empleyado, lalo na sa sekretary ko, ang paggamit ng cellphone sa oras ng trabaho. Nagkakaintindihan ba tayo, Miss Robles? Seryosong pahayag nga ni Andre na hindi na nga inalis pa ang mga mata sa mukha ni Jenica. Okay po sir, naiintindihan ko po. Tugon nga ni Jenica. Wala naman siyang nakitang problema sa mga bagay na ipinagbabawal nito. Dahil masunuri naman siya at alam nga ni Jenica na wala nga siyang karapatan sa lungatin ang gusto ng kanyang boss dahil sa malaking atrasong nagawa nga niya dito. Wala din naman siyang hilig sa paggamit ng kanyang cellphone kung hindi naman importante at lalong wala naman siyang dahilan para mag-leave kung hindi rin para sa kanyang pamilya dahil wala naman nga siyang kasintahan na pwedeng i-date. Dahil sa edad nga niyang 24 ni minsan ay hindi sumagi sa kanyang isipan ng makipagrelasyon dahil na nga rin sa estado ng kanilang pamumuhay. Okay, good. Now, you can go back to your workplace. Saad nga ni Andre. Wala namang sinayang na sandali si Jenica at agad na tumalikod na nga sa lalaki upang makaiwas nga ng matitiim nitong mga titig. Dami namang bawal. Ang lungkot siguro ng buhay nun. Nakangiwing saad pa nga ni Jenica bago umupo nga sa kanyang upuan at sinimula na nga ang kanyang trabaho. Hi girl, good morning. Maya-maya ay bati nga ni Tessie. Good morning din sa'yo. Tugon naman ni Jenica at tinigil na nga lamang ang kanyang ginagawa. Mukhang kanina ka pa. Ang aga mo namang pumasok. Puna nga ni Tessie sa babae. Oo, natakot kasi akong abutan ng rush hour at maipit sa traffic. Sa bagay pero hindi mo naman kailangan laging pumasok ng maaga. Dahil madalas tanghali na pumasok si sir, kung minsan nga hapon na. Ganun ba? Pero maaga din siyang pumasok kayo na. Sandali pa lang ako dito, dumating na nga rin siya. Sagot nga ni Jenica. Nako, baka excited lang yung makita ka. Alam mo mukhang type ka ni sir. Kinikilig pa nga na wika ni Tessie. Hindi naman siguro. Baka kailangan lang niyang pumasok ng maagap ngayon. Katwiran nga ni Jenica. Nako basta, huwag kang magpapabola dyan kay sir kung ayaw mong masaktan. Si sir at ang mga kaibigan niya ay pare-parehong babaero. Parang nagpapalit-palit ng damit ang mga yan kapag magpalit ng girlfriend. Wala namang sineseryoso kahit isa. Kaya mag-ingat ka sa kanila ha. Maganda ka pa naman. Mahabang kwento pa nga ni Tessie
habang pinagmamasdan ang kabuuan ni Jenica. Ganun ba? Hayaan mo, tatandaan kong mga sinabi mo. Nakangiting tugon nga ni Jenica. Sa kabila ng mga sinabi ni Tessa ay walang anumang pangamba na maramdaman nga ni Jenica dahil alam nga niyang imposibleng magkagusto sa kanya ang kanilang boss. Sino ba naman siya para magustuhan ito? Ang laki nga ng kasalanang nagawa niya dito. Pasalamat na nga lamang siya na binigyan pa nga rin siya ng trabaho sa kabila ng pangit nga nitong pagkakakilala sa kanya. Hindi biro ang maging magnanakaw. Matuling lumipas nga ang isang linggo simula nang magsimula na nga sa kanyang trabaho si Jenica. Pagdating nga ni Jenica sa kumpanya, ay ibinaba na nga lamang niya ang kanyang mga gamit sa kanyang table at diretso na nga siya sa opisina ni Andre para ihanda nga ang mga kagamitan nito ngayong araw. Simula nung unang araw nga ni Jenica sa trabaho, ay maaga nga ring pumasok si Andre sa kumpanya. Hindi na nga ito naulit kaya marahil ay tama nga ang kanyang sapantahan na may kailangan lang itong asikasuhin ng araw na yun. Kaya naman pagbukas nga ni Jenica sa pinto ng office, ay nagulat nga siyang makitang naroon si Andre at nakaharap na nga sa laptop nito habang nagtitipa. Good morning, sir. Gusto niyo po ba ng kape? Nang makabawi nga sa pagkagulat ay bati at tanong nga ni Jenica. Good morning. Yes, please? Tugon nga ni Andre na hindi nga nagangat ng muka. Tumalima naman agad si Jenica patungo sa pantry upang gumawa ng kape. Matapos ilapag ang kape sa mesa ng amo, ay bumalik na nga si Jenica sa kanyang pwesto at nagsimula na ngang magtrabaho sa dami ng ginagawa ni Jenica. Hindi na nga niya namalayan ng oras. Kung hindi pa nga siya nakaramdam ng gutom, ay hindi pa nga niya malalaman na 12:00 na nga pala ng tanghali. Tumayo nga siya mula sa kanyang upuan para magpaalam nga kay Andre na magla-lunch na nga lamang siya nang tawagin siya nito. Agad namang lumapit dito si Jenica. Magpapa-order po ba kayo ng pagkain, sir? Tanong nga kaagad ni Jenica nang makalapit nga dito. No. Sa labas na lang ako magla-lunch at gusto ko sanang malinis ang office ko pagbalik ko. Wika nga ni Andre. Sige po, sir. Sasabihin ko po kay Kuya Edwin. Tugon nga ni Jenica. Don't call Edwin. Gusto kong ikaw ang maglinis dito dahil maraming confidential dito. Saad pa nga ni Andre. Hindi naman po ata kasama sa trabaho ko ang maging janitress. Hindi makapaniwala. Naangal pa nga ni Jenica. Miss Robles, nagrereklamo ka ba? Kunot noong tanong nga ni Andre. Hindi naman po sa ganun, sir. Nagugutom na rin po kasi ako eh. Nakayokong tugon nga ni Jenica. It's not my problem, Miss Robles. You can find your ways to eat your meal. Bali walang saad pa nga ni Andre. Dahil sa inis na nararamdaman, ay hindi na nga sumagot si Jenica. Kahit pa nga alam niyang hindi na dapat, ang pinapagawa nito sa kanya ay wala nga siyang lakas ng loob na kontrahin ito dahil natatakot nga siyang baka isumbat nito sa kanya ang kasalanang ginawa niya dito. And Miss Robles, starting today I want you to clean my office every day at gagawin mo yon tuwing wala ako dito. Muling saad pa nga ng lalaki. Sige po sir. Napipilitan na nga lamang na tugon ni Jenica. Hindi naman siya tanga para hindi maintindihan at maramdaman na pinapahirapan nga siya ng kanyang amo. Matapos marinig ang tugon ni Jenica, ay lumabas na nga nang silid si Andre. Nang nakalabas na nga si Andre ay lumabas na nga rin si Jenica. At nang nagtungo na nga sa kanyang pwesto para kumuha ng biscuit sa drawer ng cabinet, mabuti na lang at may iniwan nga doon si Tessie na siya nga niyang gagamitin ngayon pantawid sa kanyang gutom. Matapos isilid nga sa bulsang 2 piraso ng biskwit, ay nagtungo naman si Jenica sa storage na nasa kabilang bahagi upang kunin nga ang mga panlinis na tanging sa opisina lang ni Andre ginagamit. Nang makuha na nga ni Jenica ang kanyang mga kailangan, sa paglilinis ay bumalik na nga siya sa opisina ni Andre at sinimulan na nga niya ang paglilinis dito. Matapos linisin ang opisina nito ay nagtungo naman siya sa pantry upang doon maglinis. Bago nga mag-mop ay nagsala nga muna siya ng tubig sa heater. Gusto nga niyang magtimpla ng kape mamaya para may mainit nga siyang mailalaman sa kanyang sikmura. Hindi naman kailangan pang walisan ng lugar dahil wala na mga likabok doon.
Kung tutuusin, kahit hindi linisin ang silid ay okay lang dahil malinis namang sadya ito. Nagtimpla na nga ng kape si Jenica at sinimulan na ngang kumain. Alam mo magugutom ako dahil hindi mo ako pinag-lunch break ha? Sorry ka na lang sir, madiskarte yata ako. Tatatawang saad pa nga ni Jenica sa kanyang sarili. Matapos subusin ang kape at biskwit, ay hinugasan na nga niya ang ginamit nga niyang tasa bago siya lumabas sa opisina. Bubuksan pa nga lamang sana ni Jenica ang pinto nang kusa na nga itong bumukas at tinuluwa si Andre. Nandito ka pa? Hindi ka pa nag-lunch break? Gulat nga nitong tanong. Hello sir. Ang sabi po kasi ninyo maglinis po ako kaya sinunod ko kayo. Bagaman may ngiti nga sa kanyang mga labi, ay hindi nito kayang takpan ng mataray na sagot nga ni Jenica. So hindi ka kumain? Tanong pa nga ni Andre. Obviously yes sir. Diba sabi niyo nga po na maglinis ako kahit alam niyo namang break time na? Tugon nga ni Jenica na hindi na nga naitago ang tampo sa kanyang tinig. Miss Robles, watch your mouth. Hindi ko sinabing huwag kang kumain. Ang sabi ko humanap ka ng paraan para makakain ka. Medyo mataas na nga ang tinig na sagot nga ni Andre. Napakunot na tuloy ang babae. Anong problema nito? Sinunod ko na nga lang yung sinabi niya Siya pa tong galit. Tsaka hindi naman siyang magugutom kung hindi ako mag-lunch. Mayayaman talaga masyadong epal. Piping saad nga ni Jenica. Okay lang po sir. Hindi na po ako nagugutom. Sige po, balik na po ako sa trabaho ko ha. Paalam na nga ni Jenica na nagtataka nga kung bakit ganun na nga lamang magalit ang kanyang boss na hindi nga siya kumain. Sigurado ka? Tanong nga nito. Opo sir, don't worry. Kaya ko na po ang sarili ko. Malaki na ako. Nang lumabas na nga ng silid si Jenica ay wala na ngang nagawa pa si Andre kundi ihatid nga ito ng tanaw. Magsisimula na nga sana sa kanyang trabaho si Andre pero hindi niya maiwasang mag-alala sa kanyang sekretary. Baka mahimatay pa nga ito sa gutom at kasalanan nga niya yon. Pag nagkataon, malaking kahihiyan para kay Andre na dahil sa labis nga niyang pagpapatrabaho sa kanyang empleyado ay nagugutom na to. Kaya naman para linisin nga ang kanyang konsensya, dinampot ni Andre ang kanyang cellphone at tumawag nga sa isang sikat na kainan. Samantalang matapos ibalik nga sa storage ang mga gamit na kinuha nga niya kanina ay masaya nga siyang nagtungo sa kanyang pwesto. Akala yata ni Andre Enriquez, magugutom ako at magmamakaawa sa kanyang pakainin niya. Sorry na lang siya no, dahil never akong magmamakaawa sa kanya. Kung ang intensyon niya sa mga ginawa niyang ito ay pahirapan ako, hindi siya magtatagumpay. Sisiw lang sa akin to. Palaban na saad naman ni Jenica. Ilang sandali pa ay bumalik na nga si Jenica sa kanyang trabaho. Wala naman na siyang ibang gagawin, kundi sumagot nga sa tawag at gumawa nga ng schedule ng kanyang boss. Hindi mapigilan ni Jenica ang mapataas nga ang kilay sa tuwing may sinasagot nga siyang tawag mula sa iba't ibang babae ng kanyang boss. At katulad nga ng bili ni Andre, hindi dapat malaman ng isa man sa mga itong nasa opisina ito, kaya naman halos walang maisip nga na palusot sa mga ito si Jenica. Ngayon niya napatunayang tama ang sinabi ni Tessie sa kanya, na babaero nga ang kanilang boss. Sa bagay, sa yaman ba naman ito wala na nga itong ibang gagawin, kundi enjoy ang pera nito at magpakasaya. Hindi katulad nga niyang kailangan pang magnakaw at lumayo nga sa kanyang pamilya. Matustusan lamang ang pangangailangan ng mga to. Malapit na ngang matapos si Jenica sa kanyang ginagawa nang may dumating na delivery boy mula sa isang kilalang restaurant. Good afternoon ma'am, para kay Miss Robles po. Saad nga ng lalaki. Ha? Wala naman akong order kuya. Nalilitong tanong nga ni Jenica. Pero sa inyo po ito naka-address ma'am. Pilit pa nga ng rider. Magsasalita pa nga sana si Jenica para paalisin nga ang rider nang dumating nga si Andre. I ordered some food para sa'yo, Miss Robles. Biglang saad nga ni Andre sa likuran ni Jenica. Hindi na po sana kayo nag-abala pa, sir. Hindi naman po ako nagugutom eh. Nahihiya at nagtatakang tugon nga ni Jenica bago tinanggap ang supot nga na dala ng rider. Inabot naman dito ni Andre ang isang blue bill at sinabing keep the change. Salamat po, sir. Itigil mo na muna yung ginagawa mo. Kumain ka na muna.
May pag-aalala nga na saad ni Andre kay Jenica. Salamat po. Nakayuko na nga lamang na saad ni Jenica. Hindi sumagot si Andre at tumango na nga lamang. Nang nakatalikod na nga si Andre ay inikot nga ni Jenica ang kanyang mga mata habang hinahatid nga ito ng tanaw. Ano kayang drama nun? Sa isip-isip pa nga ni Jenica. May problema ba, Miss Robles? Seryosong tanong nga ni Andre nang makita nga niya nitong medyo bumubulong-bulong at tila nagtataka. Nanlaki naman ang mga mata ni Jenica nang magtama ang mga mata nila ni Andre. Ha? Okay lang po ako, sir. Sarap naman nito. Kakain na nga muna ako, baka mapanis pa to eh. Mahal pa naman ito. Saad pa nga ni Jenica sa sarili. Lumipas ang isang buwan at tuluyan na ngang naging maganda ang pagtrato ni Andre kay Jenica. Isang umaga ay masayang pumasok nga sa kanyang trabaho si Jenica. Wala ngayon si Andre dahil nagpaalam nga ito na mayroon daw itong early meeting with investors. Kaya naman malayang kumilos si Jenica sa opisina nito para ilagay sa table nito ang listahan ng schedule nito para ngayong araw at bukas. Palabas na nga sana si Jenica sa opisina nang may kumatok. Agad nga siyang tumalima upang buksan ito at ganun na nga lamang ang pagkabigla ni Jenica. Nang mabungaran nga ang isang gwapong lalaki na katulad ni Andre at may makisig nga rin na pangangatawan. Hi beautiful, nandyan ba ang boss mo? Nakaising tanong nga ni Brent. Wala po sir, may meeting po siya ngayon sa isang investor. Tugon nga ni Jenica. Investor pala ah. Mabuti naman at nagpaalam sa iyo ang boss mo. Nananan siyang saad pa nga ni Brent. Hindi naman po lagi. Siguro gusto lang po niyang ipaalam sa akin para may naghahanap po sa kanya ay meron akong isasagot. Sige po sir, maiwan ko na po kayo dito. Naiilang nga na tugon ni Jenica. Okay, kamusta si Andre bilang boss? Tanong nga ng lalaki. Okay naman po, mabait naman po. Saad na nga lamang ni Jenica. Miss, sandali lang. Pigil nga ni Brent na nga alis na nga sana ito. Bakit po? Pwede ba akong sumama sa pwesto mo? Nakakainip naman kasi dito sa opisina ng boss mo kung mag-isa lang ako dito. Tugon nga ni Brent. Sige po, doon yun na lang po hintayin si sir kung gusto nyo. Sagot nga ni Jenica. Ilang sandali pa ay sabay na ngang lumabas ang dalawa at nagtungo sa workplace ni Jenica. Kamusta naman ang pagtrato sa iyo ng boss mo? Maya-maya ay tanong nga ni Brent at pansamantalang ibinaba nga ang magazine na binabasa. Maayos naman po sir, mabait naman po siya. Tumatawang sagot nga ni Jenica. Ganun ba? Nanliligaw ba sa iyo ang boss mo? Nakangiting tanong pa nga ni Brent ng diretsahan. Naku, hindi po sir ah. Nakakatawang sagot nga ni Jenica at sabay pang tumawa ang dalawa. Kahit katiting na pagkailang ay wala nga siyang naramdaman para kay Brent marahil dahil maaliwalas ang mukha nito at smiling face nga rin ito. Hindi katulad ni Andre na laging seryoso. Miss Robles, back to your work. Brent, anong ginagawa mo dito? Malakas nga at galit na tinig nga ni Andre ang nagpahinto nga sa masayang pag-uusap ng dalawa. Pare chill. Tumatawang sabi naman ni Brent at itinaas pa nga ang dalawang kamay. Galit nga na lumapit sa dalawa si Andre. Hindi naman ni Jenica magawang salubungin ang mga tingin nito. Madilim ang aura ng mukha nito at salubong nga ang dalawang kilay. Kung ano ang dahilan ng galit nito, hindi nga alam ni Jenica. Anong ginagawa mo dito? Galit nga nitong tanong kay Brent. Matapos tignan nga ng masama si Jenica. Napadaan lang ako. Nagtataka kasi ako kung bakit bihira ka na lang sumama sa aming lumabas. Hindi ko naman alam na may maganda ka palang sekretarya. Pili yung tugon pa nga ni Brent. Na tila inaasar nga ang lalaki. Wala ka naman palang kailangan. Pwede ka nang umalis. Saad nga ni Andre bago sumulyap kay Jenica. At binigyan nga ito ng masamang tingin. Relax bro. Hindi ka ba masayang dumaan ako sa'yo? Dati naman ayos lang tayo ah. Tsaka gustong gusto mo pa nga na pumupunta ako dito. Kalmadong tugon nga ni Brent. Napaigtad naman si Jenica nang pukpukin nga ni Andre ng malakas ang kanyang table. Busy kami ngayon. Bumalik ka na lang sa ibang araw. Maya-maya ay saad nga ni Andre. Okay, alis na ako. Jenica, yung usapan natin sa Sabado ah. Sumusukong saad nga ni Brent bago kumindat kay Jenica. Po? Gulat nga na tanong ni Jenica. Sa Sabado yung usapan natin.
Matamis ang ngiti nga sa mga labing ulit nga ni Brent, lalo namang nagsalubong ang kilay ni Jenica dahil sa sinasabi nga ng lalaki. Wala naman silang usapan di tulad ng sinasabi nito. Bye, my sweet Jenica. See you this Saturday. Saad pa nga ni Brent na tila nga ng uuyam. Para namang naiihi na nga hindi mapakali si Jenica. Kita niya kasi ang madilim na mukha ni Andre, kaya lalong dumilim pa nga ngayon. Anong usapan niyo ni Brent sa Sabado? Mariing tanong nga ni Andre. Hindi ko po alam, sir. Wala naman po kaming pinag-usapan. Mahilap ang mga matang tugon nga ni Jenica. Talaga? Eh ano yung sinasabi niya? Miss Robles, hindi ba sinabi ko sa'yo na ayaw ko ng bulakbol na empleyado? Saad nga ni Andre. Sir, in-entertain ko lang naman po si Sir Brent dahil bisita niyo siya at saka wala naman po akong nakikitang mali sa ginawa ko dahil natapos ko na po yung pinapagawa niyo. Katwiran nga ni Jenica. Next time, wag mong i-entertain ng mga kaibigan kung pupunta dito, maliwanag? Galit na sabi nga ni Andre na hindi naman maintindihan ni Jenica kung bakit. Opo sir, pasensya na po. Hinging paumanhin na nga lamang niya. Nang marinig nga ang sagot ni Jenica, ay tumalikod na nga si Andre at pumasok nga sa kanyang opisina. Hindi niya napigilang magselos nang makita nga niyang masayang nag-uusap ang dalawa na para bang matagal na ngang magkakilala. Samantalang siya itong laging nakakasama nga ni Jenica, ay hindi nga nito magawang kausapin ng katulad ng pakikipag-usap nito kay Brent. Kahit pa nga maraming beses na nga niyang sinubukang mag-joke dito, ay hindi ito tumatawa at yumuyuko na nga lamang. Maging ang tignan nga siya ng diretsyo ay hindi nito magawa pero kanina, daig pa nga ng mga ito ang matagal nang magkaibigan sa lakas ng hagalpakan ng mga ito. Pero siya, medyo lumapit lang ang konti kay Jenica ay agad na nga nitong lalayuan na para bang siya'y nakakapaso. Galit na hinilamos na nga lamang ni Andre ang kanyang palad sa kanyang muka. Saka nagtungo sa pantry upang kumuha sa kanyang mini ref ng alak na maiinom. Medyo may tama na nga si Andre nang naisipan nga niyang tawagin si Jenica. Hindi sapat na ganito lang ang trabaho nito. Dapat nitong paghirapan ang pagbabayad ng perang ninakaw nga sa kanya ni Jenica. Sir, may kailangan po kayo? Naiilang nga na tanong ni Jenica. Hanggang ngayon hindi pa rin niya kayang maging formal kapag kaharap nga niya ang kanyang boss. Lalo pa at pinamukha dito sa kanya kanina na hindi nga siya dapat nakikihalubilo sa mayayaman nitong kaibigan. Lumapit ka sa akin. May pag-uusapan tayo. Namumula nga ang mukhang saad ni Andre. Lumapit naman si Jenica dito, pero mabilis itong sinunggaban ng yakap ni Andre. Sir, ano ba? Bitawan niyo nga po ko kung hindi masasaktan ka sa akin. Galit nga na banta ni Jenica habang pilit na inaalis nga ang mga braso ng lalaki na nakayakap sa kanyang maliit na katawan. Anong mali sa akin? Bakit hindi mo ako kayang tratuhin katulad ng pagtrato mo sa iba? Tanong na nga ni Andre. At langhap na nga ni Jenica ang amoy alak nga nitong hininga nang tumatama nga sa kanyang leeg. Sir, please, bitawan mo nga po ako. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Nagugulhang saad din naman ni Jenica. Manhid ka. Kaya hindi mo ko naiintindihan. Malamlam nga ang mga matang saad ni Andre habang nakatitig nga sa mga mata ni Jenica. Sir, uwi na po ako. Saad na nga lamang ni Jenica para makaiwas dito. Dito ka lang. Mag-usap tayo. Gusto kong malaman mong gusto kita, Jenica. Madamdaming pagamin nga ni Andre at unti-unting nilalapit nga ang kanyang muka sa mukha ni Jenica. Sir, lasing ka lang. Kaya kung ano-ano nang sinasabi mo. Saad pa nga ni Jenica. Hindi ako lasing, Miss Robles. Alam ko kung ano ang sinasabi ko. Sagot nga ni Andre at tangkang hahalikan nga si Jenica, pero maagap nga itong tinuhod ni Jenica sa harapan. Napadaing na nga lamang si Andre habang namimilipit sa sakit. Sorry sir, ikaw kasi kanina ko pa sinabi sa iyong bitawan mo ko. Hindi naman porke empleyado mo lang ako gaganunin mo na ako. Nakukonsensya pa nga na saad ni Jenica. Sa huli, pinili na nga lamang nitong tulungan ng namimilipit na lalaki. Nang makatayo si Andre, inalalayan pa nga ito ni Jenica na nakaupo sa couch. Hindi mo ba ako kayang ituring na kaibigan? Mabait naman ako sa iyo Masama ang loob nga na saad ni Andre. Sir, boss ko po kayo. Kaya sana po wag naman pong ganito. Sa kawalan nga ng masasabi ay tanging nasambit na nga lamang ni Jenica.
Lumipas nga ang ilang segundo ay wala nang narinig pa. Nasagot mula kay Andre kaya naman lumingon nga si Jenica sa gawin nito at nakita nga niyang payapa nang natutulog ang lalaki. Lumapit si Jenica dito at inayos nga ang higa nito sa sofa saka nga siya pumunta sa banyo para kumuha ng basang bimpo. Marahan nga niyang pinunasan ang katawan ni Andre upang kahit paano ay maginhawaan naman ito. Nang matapos at matiyak na nga na malalim na nga ang tulog ni Andre, ay lumabas na nga sa kumpanya si Jenica. Kinabukasan kahit puyat ay maaga pa nga rin gumising si Jenica at naghanda na nga sa kanyang pagpasok sa trabaho. Halos, hindi na nga siya makatulog kagabi sa kakaisip tungkol nga sa mga sinabi sa kanya ni Andre. Hindi siya makapaniwala na magkakagusto sa isang simpleng babae na isang tulad nga nitong mayaman, gwapo at macho. Nang maisip nga ang mga katangian ni Andre, hindi na iwasan ni Jenica ang kiligin. Sa isip-isip pa nga nito, naniwala ka naman, lasing lang yun. Pangungumbinsi nga ng babae sa kanyang sarili. O nga pala, babaero nga pala yun. Pwes, no way, never niya ako maluloko no. Wika pa nga nito habang nagtitimpla ng kape na parang ang baliw habang kinakausap ang sarili. Samantalang sa opisina masakit nga ang ulo ni Andre nang magising nga ito. Agad nga siyang sumulyap. Sa oras ang nasa pader at nalaman nga niyang 8:00 na nga ng umaga. Binanat nga niya ang kanyang katawan bago bumangon saka nagtungo nga sa banyo para maghilamos. Nang matapos ay nagtimpla naman siya ng kape. Akala ni Andre sapat na nga ang pag-inom niya ng alak kagabi para magkaroon ng lakas ng loob na magtapat kay Jenica. Pero hindi pala. At hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang pagkirot ng kanyang harapan dahil sa ginawa nga nitong pagtuhod sa kanya. Nang matapos nga sa pagtimpla ay bumalik na nga si Andre sa kanyang mesa at humarap nga sa kanyang trabaho. Good morning, sir. Nailang nga nabati ni Jenica nang abutan nga nitong nagkakape si Andre sa opisina. Good morning. Supladong bati naman ni Andre. Mayroon po ba kayong ipag-uutos? Tanong nga ni Jenica. Wala. Pero may sasabihin ako sa'yo, Miss Robles. Gusto kong ipaalam sa'yo na ang nangyari kahapon, ang una at huling pakikipag-usap mo sa bisita ko, lalo na kung hindi naman tungkol sa trabaho ang pag-uusapan nyo. Remember, nandito ka para magtrabaho. At isa pa, dagdagan ko ang araw ng trabaho mo para mabilis kang makabayad sa akin. Simula bukas, magtatrabaho ka na rin sa bahay ko. 8:00 ng umaga dapat nasa bahay ka na. At tuwing linggo naman ay bibigyan kita nang hanggang 10:00 para maka-attend sa isa pang mass. Seryosong saad nga ni Andre. Seryoso ka ba, sir? Hindi makapaniwala nga na tanong ni Jenica. Yes, ayaw mo? Dahil ba sa usapan niyo ni Brent? Madilim nga ang mukhang tanong ni Andre. Hindi man po sa ayaw ko, sir. Saka wala naman po kaming usapan ni Sir Brent. Mahilang tugon nga ni Jenica. Whatever, Miss Robles. Wala naman akong pakialam sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Bawi nga ni Andre. By the way, hindi ako papasok ngayon, ibibigay ko sa iyo mamaya ang address ng bahay ko at hihintayin kita bukas. Maautoridad nga na saad ni Andre. Sige po sir, tugon na nga lamang ni Jenica. Sa kabila nga ng pangamba, nang nararamdaman nga ni Jenica ay masaya pa rin siya. Dahil sa wakas ay makakabayad na nga siya dito na hindi na nga nito kailangan pang bawasan ang kanyang sahod. Sungit, sabi ko na nga ba pagtitripan na naman ako nito. Paalala nga ni Jenica. Matapos ang pag-uusap nga nila Jenica at Andre, lumabas na nga ito ng opisina habang si Jenica naman ay bumalik na nga sa kanyang pwesto at sinimulan na nga ang kanyang trabaho. Kinabukasan ay katulad nga ng gusto ni Andre, ay narito ngayon si Jenica sa harap ng isang exclusive subdivision na nasa address nga na binigay nito sa kanya. Ma'am, saan po kayo pupunta? Tanong nga ng isang guard na nakatalaga nga sa guardhouse. Ako po ang sekretary ni Mr. Andre Enriquez. Tugon na nga lamang ni Jenica. Naku ma'am, bawal po ang trespassing sa loob dapat po may gate pass kayo. Ho? Wala naman pong binigay sa akin ng boss ko Katwiran nga nito. Naku, hindi po pwede ma'am Manong naman, ang dami namang arte, papasukin niyo na po ko. Baka magalit pa yun Ma'am, pasensya na po. Nagpapadyak na nga lamang si Jenica nang marinig nga ang sinabi ng lalaki. Hindi nga siya makapagdesisyon kung tama bang tawagan pa nga niya si Andre
Gayong alam naman niyang sa mga oras na ito ay baka mainit na nga ang ulo nito sa kahihintay sa kanya. Lumipas na nga lamang ang ilang minuto hanggang sa wala na ngang nagawa pa si Jenica, kundi tawagan ng amo. "Sir?" Bungad nga ni Jenica. "Miss Robles, nasan ka na? Kanina pa kita hinihintay." Kuno ay galit nga na wika na Andre pero ang totoo, natatawa nga ito sa nakikitang itsura ni Jenica ngayon. Sa kabilang bahagi ng guardhouse ay nakaparada nga ang kanyang sasakyan at kanina pa nga niya pinagmamasdan ang naiinis na babae. Sinadya nga niyang hindi ito bigyan ng gate pass para mahirapan nga itong makapasok. At kailanganin nga siya nito. "Nandito na po ako sa gate. Hindi nila ako pinapapasok dahil wala daw po akong gate pass eh." Mariing sambit nga ni Jenica. Ang ganda talaga niya, lalo na kapag nagagalit. Saad naman ni Andre sa kanyang isipan. "Ganun ba? Wait for me." Tugon nga ni Andre at ilang sandali pa nga ay nasa harapan na nga niya ito. "Hopin." Saad na nga lamang ni Andre matapos nga nitong ibaba ang bintana ng kanyang sasakyan. Agad namang lumapit si Jenica at sumakay na nga sa kotse. Tahimik na nga na nag-drive si Andre habang panakanakang sumusulyap kay Jenica sa side view mirror. Nasa labas nga ng bintana ang mga mata nito at mababakas nga sa mukha ang labis na pagkamangha sa bawat bahay na nadaraanan nila na mayroong iba't ibang disenyo. "Nandito na tayo." Saad nga ni Andre nang huminto nga ang kanyang sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Pagkatapos nga nitong bumusina, ay agad nga silang pinagbuksan ng naka-uniform na guard. "Wow, bahay mo to, sir?" Kung kanina ay namamangha na nga si Jenica sa mga bahay na nakikita niya sa daan, ngayon naman ay hindi nga siya makapaniwala na mas maganda pa nga sa mga ito ang bahay ni Andre na para nangang mansyon sa laki at ganda. "Yup," tipid na tugon nga ni Andre at nagsimula na ngang maglakad patungo sa bahay. "Ang ganda po pala ng bahay mo. Parang mansyon katulad ng mga bahay na nakikita ko sa mga palabas sa telebisyon." Papuri nga ni Jenica. Hindi sumugot si Andre kaya sumunod na nga lamang dito si Jenica. Nang nasa tapat na nga, sila ng main door nakita nga ni Jenica ang malinis na at makintab na sahig. Kaya naman nagalangan nga itong pumasok. Dahil pakiramdam nga niya kapag pumasok nga siya ay para lang siyang isang basurang papel na walang silbi sa bahay nito. "Miss Robles, what are you waiting for?" Naiiritang tanong nga ni Andre nang maramdaman nga nitong wala nang nakasunod sa kanya. "Sigurado ka ba, sir? Papasukin mo ako sa bahay mo? Hindi ka ba natatakot na baka nakawan kita dito? Hindi mo naman ako gaanong kilala." Diretsahang tanong pa nga ni Jenica. "Miss Robles, I hate dramas. Nandito ka para magtrabaho para makabayad ka sa akin. Gayon kung ayaw mo, hahanap na lang ako ng ibang maglilinis dito. At mas matatagalan ka sa pagbabayad ng utang mo." Seryosong sagot nga ni Andre. "Hindi po, sir. Gusto ko po. Gustong-gusto ko pong magtrabaho dito." Masayang saad na nga lamang ni Jenica at nagmamadaling humakbang nga papasok habang bitbit ang magkabilang nga niyang kamay. Dire-diretso nga sa kanyang paglalakad si Jenica habang iginagala nga ang kanyang mga mata sa paligid kaya naman hindi na nga nito napansin ang kasalubong na kasambahay na may dalang tray na may lamang mga baso ng juice. "Jenica!" Sigaw nga ni Andre. Ang malakas nga na tili ni Jenica ang nangibabaw sa buong kabahayan nang mabangga nga niya ang kasambahay na may dalang tray na may lamang mga baso ng juice. Agad tumapon nga kay Jenica ang mga laman ng baso kaya nawalan na nga siya ng balanse. Hinihintay na nga lang niyang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Ngunit lumipas nga ang ilang segundo ay hindi pa nga rin siya bumagsak sa sahig. Saka lang niya naramdaman ang matigas na braso na sumalunga sa kanyang likod. Nanlalaki ang mga mata ni Jenica nang maramdaman nga ang animoy pagdaloy ng kuryente sa bawat himaymay ng kanyang katawan kaya agad nga siyang pumihit paharap upang sinuhin nga ang umalalay sa kanya. Ganun na nga lamang ang pagkagulat sa mukha ni Jenica nang makitang si Andre nga ito. Gusto nga sana ni Jenica na tumayo na ng tuwid at lumayo na nga sa lalaki dahil biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang maglapit nga sila pero dahil madulas ang sahig na tiles kung kaya tangkain nga niyang tumayo, nang tuwid ay nadulas nga ulit siya. At sa kasamaang palad,
ay sa kanyang dibdib tumama ang mga kamay ni Andre na sumalo sa kanya kanina. Bastos! Gulat na sigaw nga ni Jenica bago ubod ng lakas na sinampal si Andre. Nang ma-realize nga ni Jenica ang kanyang ginawa, nahihiya nga siyang tumingin kay Andre na may blankong ekspresyon ng mukha habang ang kasambahay naman ay nagulat sa kanyang ginawa. Sorry po sir, sad nga ni Jenica. Help her to fix this. Namumula ang mukha nga na utos ni Andre bago tumalikod sa kanila. Bakit mo kasi sinampal si sir? Nanguusig pa nga na tanong ng kasambahay na tila siya pa nga ang natatakot para kay Jenica. Hindi ko sinadya no, ikaw kaya ang hawakan sa dibdib kung hindi mo siya masampal. Inis na tugon naman ni Jenica. Kahit na, wala lang naman kay sir kung mahawakan na niya ang dibdib mo. Ang dami kayang magagandang babae ang pumunta dito para makita siya. Malaki pang dibdib. Nakataas nga ang kilay na tugon pa nga ng kasambahay. Natigilan naman si Jenica at napaisip. Kung ganun, babaero pala talaga ang boss niya. Akala pa naman niya sa opisina lang niya ito. Nakikita na maraming babae hanggang sa bahay pala. O halika na, tulungan mo na akong dali ng mga to sa kusina. Sad nga ng kasambahay. Bit-bit nga ni Jenica ang tray na may lamang baso ay nagtungo na nga siya sa kusina. Pagpasok nga niya ay siya namang labas ni Andre sa pinto. Pero parang wala nga itong nakita at agad nang tumalikod bahagya namang nasaktan si Jenica. Mas gugustuhin pa nga niyang pagsabihan nga siya nito kaysa hindi nga siya nito pansinin. Lumipas ang mga araw at tuluyan nang naging malamig ang pagtrato ni Andre kay Jenica. Madalas ay hindi na nga ito pumapasok sa kumpanya at kung papasok man ay tanghalin na nga tulad ng sinabi nga ni Tessie sa kanya. Pero kahit ganun ang kanilang setup ay pinagpatuloy pa nga rin ni Jenica. Ang utos ni Andre sa kanya na magtrabaho nga siya sa bahay nito kahit pa nga ang daming ang kasambahay doon. Tanging ang paglilinis nga sa silid nito ang kanyang ginagawa at paminsan-minsan ay tumutulong na nga lamang siya sa mga gawain ng iba pang mga kasambahay. Ngayong araw nga ay linggo. Dumaan nga muna siya sa simbahan bago nagtungo sa bahay ni Andre. Pagkatapos nga ng misa ay taimtim ngang nanalangin si Jenica bago lumabas ng simbahan. Tumigil nga siya sa tapat ng simbahan at naghintay nga na may dumaang taxi para magpahatid nga sa bahay ni Andre. Nang biglang may kulay itim na kotseng tumigil nga sa kanyang harapan. Sakay na. Paanyaya nga ni Brent matapos ibaba nga ang bintana ng kotse. Hindi na po sir, salamat na lang. Tugon nga ni Jenica. Hanggat maaari ay umiiwas na nga siya sa mga kaibigan ni Andre para hindi na nga ito magalit pa sa kanya. Sumakay ka na. Sa bahay din ni Andre ang punta ko. Pamimilit pa nga ni Brent. Wala na ngang nagawa pa si Jenica kundi sumama na nga lamang sa lalaki. Total, makakatipid pa siya sa pamasahe kung sasakay siya. Nang huminto ang sasakyan ni Brent sa tapat ng malaking gate, nila Andre ay agad na bumaba si Jenica at nagtungo sa main door ng bahay. Ngunit ang galit at madilim na anyo ni Andre ang sumalubong nga sa kanya. Anong oras na? Mariing tanong nga nito. 9:45 po. Matapang na sagot naman ni Jenica. Wala siyang nakikitang mali sa oras nang pagpasok nga niya dahil maaga pa nga siya, 15 minutos. Hindi na sumagot nga si Andre at napabuntong hininga na nga lamang. Linisin mo ang pool ngayon, pati na ang garden. May parating akong mga bisita. Utos nga nito ng mariin. Okay po, tugon na nga lamang ni Jenica na hindi alintanan ang galit nga na lalaki. Do it by yourself at huwag kang humingi ng tulong sa ibang tao. Busy sila ngayon. Dagdag pa nga nito. Bagaman nakaramdam nga ng sakit sa dibdib ay hindi na nga ito pinansin pa ni Jenica at dumiretso na nga sa pool para simulan na nga ang kanyang gawain. Mainit na nga sa pool area pero tiniis yun ni Jenica. Kahit pa nga mahapdi ang kanyang balat. Tanghali na nga nang matapos nga siyang maglinis ng pool. Isinunod naman niya ang garden. Pagod na nga si Jenica kaya naman habang nagdidilig nga sa pagkanta na nga lamang niya idinaan ang nararamdaman habang panakanakang ginagalaw ang kanyang katawan. Ang hindi alam ni Jenica, sa pool area pa lang ay sinusundan na nga siya ng mga mata ni Andre na nagkukubli nga sa kurtina na nasa bintana ng silid. Naawa man si Andre hindi na nga niya binawi ang utos niya sa makulit na dalaga. Dahil abala nga si Jenica sa kanyang ginagawa, kaya hindi nito napansin ang pagpasok sa gate ng mga panauhin ni Andre.
Ang matinis na tilinga ng isang babae, ang unang pumasok nga, narinig ni Jenica. Nataranta si Jenica nang makitang ang sa babaeng halos labas na nga ang kaluluwa. Nakatutok nga ang hose sa tubig. Gustuhin man ni Jenica na ibaba nga ang hose pero hindi nga niya magawa dahil nanigas na nga ang kanyang katawan sa pagkabigla. Ano ba? Put it down! Galit na galit nga na utos ng babae. Stupid bitch. Sad pa nga nito. Jenica, what's wrong? Nag-aalala nga ang mukha ni Brent nang nakita nga ni Jenica matapos nga nitong kunin sa kanyang kamay ang hose. Sorry ma'am. Hinging paumanhin nga ni Jenica. You're so stupid, you know what? Hindi ka nababagay magtrabaho dito kahit pa nga isang kasambahay. Hindi ko akalaing kukuha ng katulong na tulad mo si Andre. My gosh! Galit na sigaw nga ng babae habang pinupunasan nga ang kanyang sarili. Halos maiyak naman si Jenica sa nakuhang pagtrato sa kanya ng babae. Dahil sa pagkapahiya, hindi na nga lamang ni Jenica nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Paano ba naman? Nakapalibot nga sa kanya ang 8 tao at isa lang ang alam niyang may malasakit sa kanya. Si Brent. Sorry po, hindi ko naman po sinasadya eh. Umiiyak na saad na nga lamang ni Jenica. Saka muling nagyuko ng ulo. Sorry? Tignan mo ang ginawa mo sa akin. Tugon pa nga ng babae. Enough, Nora. Galit na saway ni Brent. So kasalanan ko pa. What's happening here? Tanong na nga ni Andre kahit pa nga nakita naman ito kung ano talaga ang nangyari. At ang malakas na boses nga ni Andre ang nakapagpatahimik nga sa kanilang lahat. Oh my gosh, babe. Ito kasing katulong mo ang bobo. Look what she did to me. Maarteng saad pa nga ng babae matapos nga salubungin si Andre at ipinulupot pa nga sa bisig nito ang sariling braso. Anong ginawa mo sa kanya? Galit na tanong nga ni Andre kay Jenica nang makitang inalalayan ito ni Brent. Nag-angat ng mukha si Jenica at nagtamang mga mata nila ni Andre. Sakalang napagtanto ni Andre na umiiyak nga ang dalaga. Pakiramdam nga ni Andre ay nilamukos nga ng bakal na kamay ang kanyang puso nang makita nga ang mga luha sa mga mata nito. Sir, magre-resign na po ako bilang sekretary nyo, janitor and assistant. Umiiyak na wika nga ni Jenica. Agad namang natakot si Andre nang marinig nga ang sinabi nito, kaya hindi na nga ito nakapag-isip pa nang sasabihin. Magre-resign ka? Paano mo mababayaran ang ninakaw mo sa akin? Nabiglang tanong nga ni Andre. Don't worry, hahanap agad ako ng trabaho para mabayaran kita. Tugon nga ni Jenica. So hindi ka lang pala bobo, magnanakaw ka pa. Babe, bakit hindi mo na lang siya ipakulong? Suhestyon pa nga ng maarting babae. Jenica, malakas na tawag nga ni Andre nang kumaripas na nga ng takbo palabas ng gate si Jenica dahil sa sobrang pagkapahiya. Jenica, wait! Tawag naman ni Andre habang hinahabol ang dalaga. Nang nakaramdam nga ng pagod, sa pagtakbo ay huminto na nga si Jenica. Sa gilid ng kalsada 1 kilometro ang layo mula sa bahay ni Andre. Umupo nga siya sa lupa at nagpatuloy nga sa pagiyak. Hindi niya alam kung paano siya uuwi. Hindi niya nadala ang kanyang bag kung saan naroon ang kanyang wallet at cellphone. Hanggang isang pamilyar nga na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Sakay na. Saad nga ni Brent. Wala na nga ang sinayang pa na sandali si Jenica at agad na ngang sumakay sa kotse. Huwag mo nang isipin kung paano mo bababayaran si Andre. Dahil pag nag-resign ka na kay Andre, andito lang ako para bigyan ka ng trabaho kung gusto mo naman. Pwede ka rin mag-cash advance ng pambayad mo sa kanya. Saad nga ni Brent. Talaga? Salamat ah. Dahil kahit naman nalaman mo ang ginawa ko kay Andre, hindi mo ko hinusgahan. Tugon nga ni Jenica. Kasalukuyan silang nasa isang resto para mananghalian at ipinagtapat nga niya kay Brent ang lahat-lahat. Wala yun. Mukha ka namang mabait eh at mapagkakatiwalaan. Sa maling paraan lang talaga kayo nagtagpo ni Andre. Tugon nga ni Brent at nakaramdam nga ng awa sa dalaga. Nang matapos kumain ng dalawa ay hinatid na nga ni Brent si Jenica sa apartment nito. Walang kaalam-alam nga si Jenica na kanina pa nga sa labas ng kanyang apartment si Andre. Noon pa man madalas na nga nitong sundan si Jenica tuwing uwian kaya nalaman nga nito kung saan nakatira ang dalaga. Bye, salamat. Saad nga ni Jenica nang makababa na nga ng sasakyan si Brent. Welcome. Sana napasaya man lang kita. Tugon nga nito.
Nang makaalis na nga ang sasakyan ni Brent, ay saka palang humarap sa kanyang gate si Jenica. Kasalukuyan nga niyang sinususian ang pinto ng kanyang apartment nang bigla ngang may humawak sa kanyang kamay at ito na nga ang nagbukas ng pinto. Hindi na kailangan pang lumingon ni Jenica para makilala nga kung sino ito dahil sa amoy pa lang ng pabango nito ay kilalang kilala na nga niya si Andre. Walang imik na pumasok sa loob ng kanyang apartment si Jenica kasunod, si Andre. Bagaman wala ngang salitang lumalabas sa kanilang mga labi, ay parang nagkakaunawaan naman ang kanilang mga mata. Umupo nga si Jenica sa maliit na sofa, habang sa isang single couch naman si Andre. Ilang sandaling namayani nga ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa bago ito tuluyang binasag ng binata. I'm sorry sa lahat ng pagpapahirap na ginawa ko sa'yo. Akala ko kasi sa ganung paraan mapapansin mo ko. Nakokontrahin mo man lang ang mga inuutos ko sa'yo. Hindi ko naman nakalain na susundin mo pala ang lahat ng utos ko. Paunang saad nga ni Andre. Hindi sumagot si Jenica. Nananatili na nga lamang nakatitig sa kaharap. Ang totoo niyan, wala lang naman sa akin ang wallet na kinuha mo. Like yung pera na ginastos mo, ang gusto ko lang noon, kaya kita tinanggap, ay para pahirapan ka dahil sa ginawa mo sa akin ng gabing yun. Hindi ko kasi matanggap na tinalo ko ng isang babae nung mga panahong yun sa pambubuno. Pero habang tumatagal, nakikita ko ang kabutihan mo. Hindi lang sa iyong pamilya, kundi maging sa iba. Kaya sabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para mapansin mo. Pero kahit anong gawin ko, bale wala lang sa iyo eh. Samantalang ang ibang babae nagkakandara pa sa paghahabol sa akin pero ikaw deadma. Kaya nang araw na naglasing ako sa opisina na yon, ay dahil sa matinding selos ko kay Brent. At upang magkaroon na nga rin ako ng lakas ng loob na magtapat sa'yo, pero hindi mo ko pinakinggan. Kaya ang ginawa ko, inawasan kita. Dahil alam ko na kung lagi kitang kasama, lalo lang akong mahuhulog sa'yo. Pero kahit anong iwas ko, kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang laging hinahanap ko. Pahayag nga ni Andre habang umiiyak. Natatakot akong ligawan ka dahil matapang ka, at natatakot ako na pagtawanan mo dahil hindi naman ako marunong manligaw. Pero ngayon susubukan ko at wala akong pakialam kung maging katawa-tawa man ako para sa'yo. Saad pa nga ni Andre bago lumuhod nga sa harapan ni Jenica hawak nga ang singsing. Hindi naman makapaniwala si Jenica sa ginawa ng boss niya. Kanina pa nga siya hindi makapaniwala at kilig nga sa mga naririnig na sinasabi nga nito. Hindi nga inakala ni Jenica na pareho pala sila nang nararamdaman para sa isa't isa. Dahil ang tuluyang mahulog nga kay Andre ang bagay na talaga namang iniiwasan niya. Kaya naglagay nga siya ng pader sa pagitan nilang dalawa. Will you be my girlfriend? Madamdaming sabi nga ni Andre habang nanatiling nakaluhod nga at nangungusap ang mga matang hindi inaalis sa mukha ni Jenica. Hindi naman napigilan ni Jenica ang mapaluha sa kaswitan nga ni Andre. Sa dami ng manliligaw niya noon, ito lang ang gumawa nito sa kanya. Hindi pa man ito nagsisimulang manligaw sa kanya ay gusto na nga agad siyang maging girlfriend. Miss Robles, please. Nakikiusap pa nga na saad ni Andre nang walang naging reaksyon si Jenica. Gusto mo agad akong maging girlfriend? Hindi ka pa nga nanliligaw sa akin eh. Supladang sagot naman ni Jenica. Gusto kong maging girlfriend agad kita para hindi ka na malapitan pa ni Brent. Tsaka hindi naman porke sinagot mo na ako, hindi na ako manliligaw sa'yo. Siyempre, araw-araw pa rin kitang liligawan. Paliwanag nga ni Andre. Pag-iisipan ko pa. Tugon nga ni Jenica at nilagay na nga ang kanyang hintuturo sa kanyang baba sa katumingalangan sa kisame. Miss Robles, hindi ka ba naawa sa akin? Kanina pa ako nangangawit sa pagluhod. Maawa ka naman sa akin. Hindi ako marunong manligaw. Never ko pa tong ginawa sa kahit na sino. Tayo pa lang, dahil mahal na mahal kita. Saad nga ni Andre. Nang marinig nga ang sinabi ng binata pakiramdam ni Jenica, ay tumalon nga ng ilang pulgada ang kanyang puso mula sa kinalalagyan nga nito. Pigil nga ang kilig nang muling nagsalita nga si Jenica. Sino yung babae kanina na tinawag kang babe? Tanong nga ni Jenica. Dati ko lang naka-fling yun. Promise, wala talaga kaming relasyon. Huwag mong sabihin nagsiselos ka. Saad pa nga ni Andre. Anong nagsiselos?
Bahala ka nga dyan, sabi naman ni Jenica. Pero inilahad na nga ni Jenica ang kanyang palad sa binata upang isuot nga nito ang kanyang singsing sa daliri ng babae. Walang sinayang na sandali sa Andrea at agad na kinuha ang kamay ni Jenica. Nang maisuot nga ang singsing, tumayo nga ito at mahigpit na niyakap ang dalaga. Salamat. Pangako hindi ka magsisisi na binigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka. Saad pa nga ni Andre. I love you. Bulong nga ni Andre sa tenga ni Jenica bago ito kinatalan nga ng halik sa noo. I love you too. Tugon naman ni Jenica at tumingala na nga sa binata. Lumipas nga ang maraming buwan at nanatiling masaya nga ang relasyon nila Andre at Jenica. Bagaman, may mga pagkakataong hindi maiwasan nga ni Andre magselos kay Brent dahil na nga rin sa kakulitan ng kaibigan nito, kahit pa nga sinabi naman ng kaibigan nito na ginawa na nga lamang ni Brent ang paglapit kay Jenica upang pagsilosin ito dahil matagal na ngang napapansin ng mga ito na biglang naging seryoso sa trabaho si Andre. Kahit pa nga dati ay wala naman itong pakailam sa kumpanya at puro paglakalakwat siya lamang ang gusto. Noon ngang nakaraang buwan ay pinakilala nga ni Andre si Jenica sa kanyang mga magulang na nakabase sa Amerika. Malugod naman ang mga itong tinanggap si Jenica at ibinigay nga ang kanilang blessing sa dalawa. Pag-uwi nga ng dalawa mula sa Amerika, ay sa pamilya naman ni Jenica pinakilala si Andre dala ang mga pasalubong na binili nila mula sa banyagang bansa. Nang sapitin ng dalawa, ang tirahan nila Jenica at makita nga ni Andre ang kalagayan ng pamilya ng kasintahan noon, mas hinangaan at naunawaan nga ang kasintahan kung bakit ginawa nitong hold upin siya ng gabing yun. Kahit sino naman sigurong tao kapag nasa ganoong sitwasyon, ay may isip nga rin gawin ang ginawa ng dalaga. Mula nga ng araw na yun ay tinulungan na nga ni Andre ang pamilya ng kasintahan. Pinagamot nga niya ang ina ng dalaga at binigyan ng mga ito ng pangkabuhayan kahit pa mga mahigpit yung tinutulan ni Jenica. Samantalang masayang-masaya nga si Jenica at hanggang ngayon ay hindi pa nga rin siya makapaniwala na kasintahan na nga niya ang lalaking dating ninakawan nga niya. Honey, are you done? Tanong nga ni Andre sa labas ng silid ng dalaga. Simula ng araw na nagkaroon nga ng relasyon ng dalawa, ay pinilit na nga ni Andre na sa kanyang bahay tumira si Jenica. Bagaman magkasama nga sa iisang bubong, ay hiwalay naman sila sa silid na siyang gusto ng dalaga. Oo, lalabas na. Tugon nga ni Jenica matapos matiyak na maayos na nga ang kanyang itsura. Let's go? Paglabas nga ng silid, ay aya nga ni Andre sa kapinulupot nga ang kanyang braso sa baywang ni Jenica. Ngayon nga ay pupunta na nga sila sa kasal ni Brent at isa sila sa mga abay nito. Sa susunod na taon ay plano na nga rin ng dalawang lumagay sa tahimik. Matapos ang seremonyas ng kasal sa simbahan, ay diretso na nga sila sa reception. You're so beautiful. I love you. Saad nga ni Andre habang kayakap nga si Jenica at sabay na umiindak sa saliw ng tugtugin. I love you too. Siguro naman hindi ka na nagsiselos ngayon. Kasal na ang kaibigan mo. Usal nga ni Jenica na sabay nga nilang tinawanan ni Andre. Unawain at pilitin nating patawarin ng mga taong nakakagawa ng hindi mabuti sa atin. Dahil minsan, kaya sila nakakagawa ng pagkakasala ay dahil nga sa kanilang hindi magandang kalagayan sa buhay. At lagi nating iisipin that everything happens